mo sandata ang pananampalataya para sa panday makaahon tayong iisa. Sa ngayon, ang kinahaharap nating pandemya sumusubok sa bawat katatagan ng mga Pilipino na may kasalong pagbaha sa bawat karatig na bansa sa Pilipinas ng bawat isa. Na kung papaano, kaya natin ito mapagtatagumpayan. Isang problema na gumimbal sa simple nating pamumuhay na kumitil sa maraming buhay. Dahil sa isang sakit na hindi pa tukoy ang lunas, na kung saan maraming ipinatupad na batas na pinagbabawal ng mga kabataan, ng mga nakakatanda, ng mga nakakataas ang paglalabas-labas ng mga taong wala namang importanteng ginagawa sa labas. Mga tsismosa nating kapitbahay na inaabangan ang bawat kabanata ng iyong buhay na kung saan fake news na pinag-aawayan pa. Pero hindi ito ang gusto kong sabihin sa inyo sa ngayon. Ano nga ba ang mabisa nating sandata? Diba? Ang pananampalataya. Na kung saan hindi na nagagawa ng iba nating kababayan na sana naman aking minamahal na kababayan, magdasal tayo hindi lang base sa mga bagay na gusto natin hingiin sa Kanya, dahil nakuha na natin ang mga maganda nating regalo tuwing araw ng Pasko, ang magandang kalusugan, ang buhay na ibinigay niya at ang pagsama-sama ng buo ninyong pamilya, nating pamilya. Ngayong pandemya, hirap at hinagpis ng bawat isa, magdasal at manampalataya kay Ama. Tsak sa pandemya, makakaahon tayong lahat. COVID lang yan, Pilipino tayo na may pananalig kay Kristo. At wag din natin kakalimutan ang pagiging makatao nating Pilipino na tumatak sa atin simula pa ng ating mga ninuno, ang pagbibigay ng walang halong sumbatan at kung saan ginagawa nating mga mahal na kababayan ang pagkabibigay nila ng ayuda sa mga Pilipinong nasalanta ng bagyo na kung anumang unos na nararanasan natin sa ngayon, sa kasalukuyang panahon. Kasi ngayon, ganti ng kalikasan ang sumusubok sa ating katatagan. Huwag nating sisisihin ang kalikasan dahil gusto lang nitong ipadama na kapag tayo ay nanira ng kapaligiran, asahan natin na may ganti ito. Dahil sa mundong ito, maraming taong panggulo. Kaya ang pagiging makalikasan ipasok natin sa ating puso't isipan. Sa ating puso't isipan para malaya tayo mamuhay kasama si Inang Kalikasan. At wag nating kakaligtaan ang pagiging makabansa. Magiging makabansa dahil dito tayo isinilang na may halong pagrerespetuhan. Ang apat na value na yan, itatak natin sa ating puso't isipan. Maka-Diyos, makalikasan, makatao at makabansa. Isipan dahil tayo ay Pilipino na may gabay ni Kristo. Sa kasalukuyang panahon, makakaahon tayong mga Pilipino na kahit anumang problema sa ating ibato, ngingitian lang natin ito at sasabihin kaya natin ito. Dahil sama-sama tayong nilalabanan ito, ang pagsubok na ito, hindi sa atin ibinigay ito kung hindi natin ito mapagtatagumpayan. At bawat pagsubok, huwag nating tambayan dahil tayo ay sama-samang aahon sa gitna ng pandemya dahil mahal tayo ni Ama. Bawat problema na sa ating ibinigay, gabay natin ang bawat aral at pangalan ng Diyos.
Kaya lubos natin siyang pasalamatan dahil hanggang ngayon hindi niya tayo iniiwanan. Kahit gaano pa tayo kasama, hindi niya tayo pinapabayaan. Lahat tayo totoo sa Kanya. Kaya wag nating kakalimutan ang pangalan ni Ama dahil siya ang una at huli sa lahat. Yung lamang, maraming salamat sa pakikinig. Ang salitang kailan kaya natin mapagtatagumpayan. Maraming pagsubok ang dumaan sa ating mundo. Taal, lindol, pandemya, bagyo, pagkamatay ng milyong-milyong tao na buo sa isang taon. Na pinahihirapan tayo ngayon, pagsubok, nakatumbas, ay bawat karanasan ng ating pinagdaraanan mayroon itong matututunan. Kaliwat ka ng hirap, karamihan sa atin hindi matanggap, naiisipin natin na sana panaginip na lang lahat ng ito. Ngayong pandemya, maraming nawalan ng hanap buhay, maraming nawalan ng mahal sa buhay. Nawalan ng pag-asang muling makaahon sa buhay. Pero ano nga ba ang kailangan nating gawin? 4 core values na dapat taglayin ng isang tao, individual. Ang una ay makadiyos para tayo ay maligtas. Ang pangalawa, pagiging makatao nating Pilipino. Ang pangatlo, ang pagiging makakalikasan para ang gantiniin ng kalikasan hindi na natin maramdaman sa susunod pa nating mga kabataan. Ang pang-apat, bagamat huli man, ito ay mahalagang maunawaan ng iilan nating kabataan, ang pagiging makabansa. Mahalin natin ang sariling atin. Huwag natin ikaiiha kung saan tayo nagmula. Dahil kahit anong mangyari, wikang Pilipino pa rin ang ating naiintindihan dahil dito tayo nagkakaintindihan.